Wala na kayong mga respeto. Wala na kayong mga galang sa Diyos. Mag-ingat kayo, Ibarra. Nanganganib ang iyong buhay. Ang nararapat sa inyo ay pagsigawan at pagsalitaan ng masama. Sinunod ni Ibarra ang payo ni Pilosopo Tasio. Sa kabutihang palad, nagtagumpay ang kanyang proyekto. Nakapag-ipon sila ng sapat na puhunan para sa paggawa ng paralan. Paano gumagana ang panghugos na iyan? Ganito ho iyan, senyor. Kahit kaunting pwersa lamang ay kaya kong maitaas at maibaba ang malaking batong ito. Iisang tao lamang ang kailangan para maiayos at mailinya ang batong ito. Napakahusay. Saan mo yan natutunan ng ganitong arkitektura? Namatay ang aking ama sa pagtatrabaho sa mga Ibarra. Doon ko ito natututunan. Senyor, baka gusto mo maglagay ng kaha sa uka ng bato. Na, alkalde, kabayaan mo na ang mga eskrabano sa kanilang trabaho. Sandali! Senyor Ibarra, hindi pa po kayo nakalagay ng iyong palitada. Ilagay niyo po yan, Senyor, dahil hindi ko pa ipinagbutos na magbuhos ng bato. Ayos lang ako. Ang tao nahuhugos. Naku, nahulugan siya ng bato. Magmadali kayo! Hanguin niyo ang bangkay niya dito! Ako nang bahala sa kanyang libing! Nang sumunod na gabi, may dumating na panauhin sa tahanan ni Ibarra. Tao po. Sino po sila? Ako po si Elias. Nandiyan po ba si Senyor Ibarra? Sandali lang. Senyor, may gusto pong makipag-usap sa inyo sa labas. Sino yan? Si Elias po, senyor. Papasukin mo. Pasok po kayo. Salamat. Senyor, Ikaw pala yan, Elias. Ano may paglilingkod ko sa'yo? Maupo ka muna. Senyor, gusto ko lang kayong palalanan na marami kayong lihim na kaaway. Hindi lang ikaw nagsabi niyan. Sino sila? Hindi ko alam lahat, pero isa na ang taong madilaw sa kanila. Ingat kayo. Huwag niyo ipakita na kayo naghahanda o nag-iingat. Nakakalungkot na nangyari sa taong madilaw. Kung nabubuhay lamang siya ay nalaman ko na ang aking mga kalaban. Kung buhay siya, magtatago lang siya sa baloktot at pamahalaan. Mukhang sinadya ng Diyos ang kanyang pagkamatay. Lagi kayong maganda, Senyor. Maraming salamat, Elias, at tiniligtas mo ang buhay ko. Magkikita pa ba tayo? Oo, Senyor. Kahit kailan mo ko kailangan. Paalam, Elias. Mahalan, Senyor. Ang gabing iyon ay nag-iwan ng babala kay Ibarra. Isang paalala na hindi patay. Ilang araw matapos ang paralan, isang pag-uusap ang inihanda. Dumalo ang maraming taga-alta di siyudad. Si Ibarra at ang alkalde ay nag-uusap, ngunit si Padre Damaso ay nagpasaring. Ginoong Ibarra, nagpasalamat talaga ako sa iyo dahil pinatayo mo yung paaralan dito sa lugar na. Oh, ba't hindi nyo ipapatuloy ang usapan? Padre, pinupuri ko lamang ang mga tauhan ni Ibarra tulad ng mga arkitekto. Arkitekto? Ha! Mga Indyong nagdudunong-dunungan. Ako ang nagplano ng simbahan. Padre, pero ang gusali ni Ibarra ay para sa eksperto. Eksperto? Ha! 4 na pader lang at 2 bubong lang ang paaralan. Kayong lahat, magbabayad kayo. Tulad ng ama ng ulupong na ito na nagdudusa sa kulungan. Wala silungan na pwedeng umalipusta sa aking ama! Saan ka na, Padre? Senyor, wag! Jesus, tumuhuwag! Para sa akin! Padre, Ang balita sa bayan tungkol sa biglang pagkamatay ni Pari Damaso.
Naguluhan ang mga tao at bawat isa'y may opinyon tungkol dito. Paano kaya ito nangyari? Hindi ko akalain. Bakit siya namatay? May hindi magandang nangyari sa simbahan? Si Padre Damaso, ano bang nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Padre Damaso, walang mabuting nagawa. Sa bahay ni Kapitang Tiago, puno ng kalituhan at lungkot. Huwag kang umiyak, anak ko. Si Pare Damaso'y hindi namatay. Siya'y hinimatay lamang. Huwag kang mag-alala, mahal ko. May paraan tayo. Uminom ka muna ng tubig. Dumating si Kapitang Tiago mula sa kumbento at ang mukha niya ay puno ng takot. Buksan mo ang pinto. Ano nangyari sa iyo, anak ko? Anong nangyari, Santiago? Si Padre Damaso, inutusan akong sirain ang mga salitain. 50,000 piso ang utang ko. Kung hindi ko gagawin, maaari akong mawala sa mundong ito. Umiiyak si Maria Clara sa gilid. Hindi malaman kung ano ang gagawin. Si Ibarra, mayaman at pinarapat na asawa. Pinabawalan akong makipag-ugnayan sa kanya. Dumating ang Gobernador Celio at si Maria Clara Magandang ay umaga po. nagtakip ng mukha, nagtatago ng kalungkutan. Bakit, Diyos ko? Ito ba ang aking kapalaran? Isang araw, sa opisina ng bagong Kapitan General. Magandang araw, Alkalde. Nais ko po sana makausap si Kapitan General. Sandali lang. Kamahalan, nais kayong makausap ni Don Crisostomo Ibarra. Si Ibarra, ang nakalita ni Padre Damaso. Opo, Papasukin mo siya rito. masusunod kamahalan. Halina kayo, senyor. Isang karangalan na magkilala ka, Senyor Ibarra. Umupo ka muna. Sandali lang. Inday? Po? Pakidala nga ng tubig rito. Opo. Napakabuti niyo po, kamahalan. Hindi na po ako itinuturing mabuting tao rito. Huwag kang mag-alala. Hanggat ako ang namumuno, hindi ka gagalawin ng mga pare. At sasabihan ko rin ang mga arsobispo upang maibsan ang iyong excommunion. Maraming salamat, kamahalan. Alam ko na po ngayon kung bakit hanggang sa Madrid ay hinahangaan kayo. Bueno, may mahalaga pa akong pupuntahan. Maraming salamat at nagkakilala tayo, Senyor Ibarra. Alkalde, mula ngayon nasa ilalim na ng iyong proteksyon si Senyor Ibarra. At ipaalam ito sa mga alperes at suportahan ng kanyang atikay. Masusunod po, kamahalan. Sa araw na iyon, nagkaroon ng panibagong kakampi si Ibarra sa bagong Kapitan General. Amahan na mo, anak ka sa langit. Pagday ko ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong Mukhang malalim ang iyong inisip. Sasamahan ko po ba kayo? Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Nakapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo. O dili mo kami itugyan sa panulay. Umunukan ko sa Ito na kaya ang sagot sa aking mga katanungan. Sa bahay ng Alperes, Dunya Consolacion, asawa ng Alperes, laging nakaupo sa bintana. Isa siyang gusgusing babaeng nag-aastang Europeya, mahilig mag-Espanyol at nagpapautal-utal ng Tagalog. babaeng gusgusin!
dito, ha? Vamos! Kumanta ikaw, gwardiya! Inutusan ng gwardya sibil si Sisa. Kumanta ng kundiman si Sisa na napapalungkot sa dunya. Tigil! Huwag ka na kumanta! Nakakapis ang kantang iyan! Nabigla ang mga bantay dahil Di ba hindi narinig marunong nilang magsalita si Donya mataas kung nasa ng Tagalog? magtagalog ang dunya. Hindi ako Napahiya makapaniwala ito at at pinalayas nakakabigla. ang bantay. Baila, sayaw, hindi! Dumating ang alperes, tahimik na tumingin sa eksena. Hindi ka man lang bumati sa akin? Gwardiya! Dali na baliw. Bigyan siya ng bagong baro. Gumutin, pakainin, at ayusin ang higaan. Bukas, ihatid siya kay Ginoong Ibarra. Iniwan ang dunya sa kanyang galit at pagkapahiya. Sa gabinete ni Ibarra, abala siya sa pagtatrabaho nang pumasok si Elias, ang binatang piloto. Ikaw pala, Elias. Ano may paglilingkod ko? Senyor, nais ko lang itanong kung may pagbibili kayo ng anumang bagay sa Batangas. Ang ikalawa ay masamang balita. Ang anak ni Kapitan Tiago ay may sakit, ngunit hindi ito malubha. Anong sakit? Lagnat po. Salamat, kaibigan. Pero may tatanong pa ako. Paano nyo itinigil ang kaguluhan kagabi? Nag-usap kami sa mga nawala na magulang sa kamay ng Guardia Civil. Sila ang napatigil sa gulo. Ang mga magulang nila pinatay ng gwardyang sibil? Kapag ang isang ama ay pinatay, ang mga anak ay maghihiganti. Paalam, senyor. Ginoo, ako po si Lucas, kapatid ng namatay. Nais ko pong malaman kung magkano ang ibabayad niyo sa aming pamilya. Huwag ngayon, wala akong panahon. Sinubukan niyo bang ilimutin ang mga patay nang dahil lang sa isang babaeng may sakit? Huwag niyong ubusin ang pasensya ko. Dumating sina Dr. Tiburcio, Dunya Victorina, at Linares sa bahay ni Kapitan Tiago. Magandang gabi po. Pasok po kayo. Magandang gabi sa inyo. Umupo kayo. Salamat. Ito nga po pala si Alfonso Linares, inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso. Ito na ba siya? Ang laki mo na. Pinulsuhan ni Don Tiburcio si Maria Clara. May sakit pero gagaling. Bigyan ng likwing gatas at pilduras. Maraming salamat. Dumating si Padre Salvi habang nagmimiminindal. Nasaan si Maria? Nasaan si Maria? Ay, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi rin po. Nasaan si Maria? Ito po siya, Padre. Maaga po ang pagkakasakit ni Clarita. Nasaan po si Padre Damaso? May liham po ako sa kanya. Narito siya at paparito mamaya. Maria. Si Padre Damaso ay pumasok sa kwarto ni Maria Clara at hinawakan ang kanyang kamay. Maria, 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 anak ko, hindi ka pa mamamatay. Ikaw po yan, Padre. Oo anak, ako ito, ligtas ako. Namangha si Maria Clara sa anyo ni Padre Damaso. Nagamot na ba si Maria? Opo, Padre. Siya ay nagamot na at siya ay nagpapagaling na. Ay, mabuti naman.
Padre Salve, dito ka na. Opo, Padre. Magandang araw, Padre. Iniabot ni Linares ang liham kay Padre Damaso. May liham ako para sa iyo, Padre. Ah, ikaw ang inaanak ni Carlicos. Pasensya na't di kita nakilala dahil wala ka pa nung ako'y nasa Espanya. Bibigyan kita ng trabaho at asawa. Marunong ka bang magsulat at magbasa? Ako po ay nag-aaral ng pagkamanalanggol, Padre. Perfecto! May babae ako para sa'yo. Ngunit, Padre, hindi po ako nagmamadali. Halika. Kausapin natin si Santiago. Masaya si Padre Damaso sa kanyang plano at hinatak si Linares. Maria, kailangan mong maghanda para sa kumpisal. Kailangan mong magsisi sa iyong mga kasalanan. Tia, hindi ko na kayang magsisi pa. Huwag kang mag-alala, anak ko. Lahat ng kasalanan ay mapapatawad kung pagsisihan mo ito ng taos-puso. Pinapapasalamat ko na hindi siya lumalala. Pero sana matapos sa lahat. Kung hindi dahil sa kumpisal, baka may mas nangyari pang malala kay Maria Clara. Kaya huwag natin siyang pabayaan. Magandang hapon po, Padre. Magandang hapon, Padre. Tia Isabel, kumusta na si Maria? Siya'y mabuti na. Tia Isabel, naway magsisi siya ng buong puso. Nakakatulong ang pagkumbisal sa pagpapagaling ng kaluluwa. Tama po kayo, Padre. Sisikapin kong matulungan siyang magsisi at magdasal. Tia, gusto ko na pong magpatawad. Pero hindi ko po alam kung paano. Huwag kang mag-alala, anak ko. Lahat ng kasalanan ay mapapatawad kung magsisi ka ng buo. Hindi ko na alam kung papaano na siya. Naway gumaling na siya. Virgin ng Antipolo, tulungan mo kami. Tulungan mo si Maria Clara. Tia, patawarin niyo po ako. Sa gubat sa Batangas, si Elias ay nakikipag-usap kay Kapitan Pablo. Kapitan, huwag natin hayaan dumanak ang dugo. Alam ko tutulungan tayo ni Senyor Ibarra. May papabot niya ang ating hinaing sa ating Kapitang General. Hindi ako kumbinsido. Siya ay mayaman. At ang mayayaman ay inintindi lamang ang kanilang yaman. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Kung magtagumpay man ako, may iwasan natin ang digmaan. At kung mabigo ka, Ilalagay ko ang sarili ko sa iyong pamamahala. ipakilala mo sa akin ang iyong mga kasama at ang sinapit nila sa mga kamay ng Espanyol. 4 na araw mula ngayon, magpadala ka ng mga tao sa baybayin ng San Diego. Sasabihin ko kung ano nakuha kay Senyor Ibarra. Paano kung hindi siya papayag? Kung ganoon, ako ang unang babagsak sa magsikan. Maghihintay ako. Sana magtagumpay ka para sa kapayapaan at kalayaan. Nang sumunod na araw, nag-uusap ang anino at si Lucas. Payag ka ba sa plano ko? Oo, akong bala. Tayakin mo lang na walang nakakaalam nito. Pangako. Bruno, pumayag na ba ang kapatid mo? Hindi pa pumayag si Tarsilo. Bakit hindi ka pumayag, Tarsilo? Delikado yung plano mo. Tama si Tarsilo, delikado yung plano mo. Lucas, pera mo ako ng pera, kahit konti lang.
Hindi akin ang perang ito. Inilaan ito para sa mga plano. Pasensya na. Sandaling katahimikan. Pinag-usapan ng magkapatid ang plano. Pero kailangan natin malaman kung magkano. Lucas, magkano bang makukuha namin na pera? 3 piso bawat isa, 10 piso bawat maayayan ninyo. Kung magtagumpay kayo, meron kayong tag-100 piso. Mayaman si Senyor Ibarra. Payag na ako sa plano mo. Ako na rin. Dumaan ang mag-asawa sa bahay ng Alperes. Si Dunya Consolacion ay nasa bintana. May tabako at suot ang pranila. Tinignan ni si Dunya Victorina at lumura. Ang pangit naman ng mga bahay dito. Wala pang galang. Mahal, huwag kang mag-skandalo. Kadiri naman. At ang baho pa. Anong sabi mo? Naiinggit ka ba? Ako? Naiinggit sa'yo? Anong gusto mo? Gulo? Wala kang galang. Nag-away ang dalawa. Nagsabunutan habang tuwang-tuwa ang mga manunood. Wala kang galang. Wala kang kwenta. Walang yaka doon. Ginoo. Ano yun? Si Donya po, may kaaway. Konsolasyon! Tumigil ka! Nakakaya kayo! Wala ka talaga. Wala. Tumigil ka! Tumigil ka! Tumigil ka! Oh, ibili mo siya ng damit. Umagnakaw kayo ng pera. Ha ha ha! Ano ang akala mo sa amin? Mahirap? Mayaman kami? Bumili ka ng asal! Huwag mo kaming alustahin, Alperes. Napadaan si Padre Salvi at nakita ang gulo. Sal, kurang sabihin siya. Para kayong mga hayop. Ano nakakatawa? Magsiuwi kayo. Halika na. Wala ka man lang ginawa. Hindi mo man lang pinaglaban ang pagkalalaki mo. Hindi natapos ni Don Tiburcio ang sinabi dahil dinagukan siya ni Doña Victorina. Nagmadali akong pumunta dito upang makita ka at naratnan ko ang iyong kalagayan. Mas mabuti pa pala kaysa sa aking inasahan. Nag-aalala ko at hindi ko alam ang sasabihin. Abay, wala yata naghihintay sa aking pagdating. Maria, pagpatawad mo at hindi kita nabigyan ng balita bago ako pumasok. Walang anuman, kakatawa ko yung pagdating. Walang masama, magkikita pa tayo. Hindi ko alam ang nararamdaman ko. Ano kaya ito? Pagdududa? Baka lumipas na ang aking pagmamahal. Don Crisostomo, andito na po pala kayo. Hinihintay na po namin kayo. Salamat, Juan. Kamusta ang proyekto? Narito na po ang ilang materyales. Hindi niyo po magugustuhan ang plano ng mga kanal. Maganda. Pinupuri kita. Saan ka nag-aral? Sa aking sarili. Ipagpatuloy mo yan. Walang anuman, Don Crisostomo. Walang makakapansin ng excommunication. Pati si Padre Damaso at excomulgado. Anong ibig mong sabihin? Bilang mga tao, lahat tayo ay may kasalanan. Walang pinapansin ng excommunication. Elias! May ibig akong sabihin sa'yo. Pwede ba tayo mag-usap sa tabing ilog? Opo, senyor. At isa pa, may mga bagay akong nais ibahagi sa inyo. Salamat, Elias. Elias, patawad at naabala kita. Gusto lang kitang makausap tungkol sa ilang bagay. Huwag kang mag-alala. Ano ang nais mong pag-usapan, Don Crisostomo? Nakita ko ang mga Aliperes. Hindi ko alam kung may binabalak sila laban sa atin. Sa tingin mo ba, may paraan para maibsan ang paghihirap ng mga taong hindi sila napapahamak? Ang problema, Don Crisostomo, ay nasa sistema mismo. Pamasawing palad ay patuloy na nagdudusa dahil walang nakikinig sa kanila. Ang katarungan ay tila para sa mga may kapangyarihan lamang. Kung gagamitin ko ang aking impluensya, sa tingin mo ba, makakabuti iyon
o baka lamang lalong masaktan ang mga tao. Sa bahay ni Kapitan Tiago, nag-uusap sina Maria Clara, Linares at Victoria. Marami ka rin palang bansang napuntahan, tulad ni Ibarra. Marahil magkaparas kami ng hilig. Naputol ang usapan nang magsalita si Doña Victorina. Sinasabi ko ang revolver. Bakit po? Ano nangyari? Hindi ba kami ng Angeles at ako yung Kireda? Ipagtanggol mo kami o ilalantad ko ang pagkatao mo. Buhay mo. Sumingit si Kapitan Tiago sa usapan. Anong gusto mo mangyari, Tonya? Hamunin ng pinsan kong si Linares ang Angeles. Kung hindi, huwag mong ipakasal si Maria Clara sa kanya. Nabigla si Maria Clara at nalaman niyang ipinagkasundo siya kay Linares. Bakit umiiyak si Clareta? Hindi pa sinasabihan na hindi si Ibarra ang kanya pakakasalan, kundi si Linares. Sa madilim na paligid, tatlong anino ang nag-uusap ng marahan sa pintuan. Kaya nga ako pumayag. Si Don Crisostomo rin nagpapagamot sa asawa ko. 5 tayo. Pwede na yan para tayo na magsimula. Sinusundan ko. Kailangan ko magpadali. Tayo maghihiwalay. At bukas, tatanggap natin ang mga sandata. At sasabihin natin ang hiyaw na, mabuhay si Don Crisostomo Ibarra! Matapos ang bili na iyon, habang papalayo si Elias, may sumusunod sa kanya mula sa dilim, si Lucas iyon. Sino ka? At sino ka din? Nagdesisyon silang maglaro ng baraha upang magpasya kung sino ang aalis. Kung ako ang tatanungin, huwag kang maglaro ng apoy. Baka masunog ka. Isang babae na umpisa na magkakaroon ng mag-aaral sa gabi. Papasukin ang kumbento at papatayin ng mga Kastila. Sino ang hulihin ko? Uminahon kayo. Ihanda ang kwartel at padalhan ako ng 4 na gwardya. Alertuhin ang bantay sa daungan. Senyor, natuklasan ko na magkakaroon ng pag-aalsa at ikaw ang itinuturong bayarang rebelde. Kailangan mo nang umalis. Saan ako pupunta? Kahit saan, senyor. Sa Maynila o sa bahay na makapangyarihan. Kung magsusumbong kayo, tuturing nila kayong taksil. Sunugin mo ang mga kasulatan at kayo'y magtago. Si Maria, mas mabuti pang mamatay na lang. Tulungan mo ko, Elias, at ibukod mo ang sulat ng aking ama. Kilala mo ba si Don Pedro? Lulo ko siya sa tuhod. Siya ang dahilan ng pagkawasak ng aming angkan. Ikaw ang itinutulong ng Diyos para maghiganti. Tingnan mo ako! Ako na puno ng pagtitiis. Habang ikaw ay nabubuhay sa gana. Elias, Oras ng hapunan, magkakasalo sina Kapitan Tiago, Tia Isabel at Linares. Nagdahilan si Maria Clara na wala siyang ganang kumain at niyaya si Sinang sa piano. Go! Sa ngalan ng Hari Espanya, buksan niyo ang pito! bakit? Sa kwartel ka na paliwanag, Ibarra! Bumalik si Elias sa bahay ni Ibarra. Ayon sa mga utusan,
Hinuli na si Ibarra. Kinuha ni Ilyas ang baril, mga mahalagang gamit at larawan ni Maria Clara. Sinilid ang mga ito sa sako at inihulog sa bintana. Sinubukang kausapin ni Kapitan Tiago ang anak, ngunit ayaw nitong magbukas ng pinto. Sa kwarto ni Maria Clara ay biglang pumasok si Ibarra. Crisostomo! Maria, dumating ako para tuparin ang ating sumpaan. Palalayain kita kahit hindi mo tinupad. Hindi kita pwedeng pakasalan. Hindi ako ang tunay na anak ni Kapitan Tiago. Kailangan itago ang lihim ng aking ina. Maria, isa kang anghel. Maria, isa kang anghel. Ngunit Crisostomo, ikakasal ako sa iba upang suklian ang kabutihan ng kinikilala kong ama. Ngunit ito ang pagkatandaan mo. Minsan lang ako iibig at hindi na ito maaangkin ni naman. Maria, tumakas na ako at malalaman din nila ito. Paalam, Crisostomo. Bagamat ayaw niyang umalis, kinakailangan ni Ibarra na magtago. Nagbalik siya sa bangka kung saan naghihintay si Ilyas upang itakas siya. Mabilis na sumasaguan si Ilyas patungong San Gabriel. Yes! Senyor! Anong nangyari sa iyo? Itatakas na kita, senyor. Dadalhin kita sa Mandaluyong. Doon may kaibigan ako. At bago yan, itatago muna natin ang iyong salapi upang magamit mo sa ibang bansa. Sa ibang bansa? Oo, senyor. May kaibigan ako doon. At tiyak, mabubuhay ka ng masagana doon. Ang ganda ni Marie kanina para. Ang sarap eh. Sandali muna, senyor. May paparating. Mga Guardia Civil, tago muna kayo, senyor. Diyan ka muna, senyor. Parang may tao. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? May ginagawa lang po. At saka aalis na rin. May nakita ka bang bilanggo na nakatakas? Hindi ko po alam. Sige, mag-ingat ka. Wala na sila, senyor. Tatakas na kita. Ayun ang bilanggo! Huwag kayong gumalaw. Mauna ka na, senyor! Ilik ka! Nakatingin si Maria Clara sa balitang nalunod si Ibarra. Malalim ang iniisip. Dumating si Padre Damaso at nakita siyang ganoong kalagayan. Narito ako para masaksihan ang iyong kasal. Bakit namumutla ka? Masakit ka ba ulit? Mahal niyo po ba ako? Bakit hindi niyo po tulungan ang aking ama upang hindi matuloy ang kasal? Habang buhay, si Ibarra lamang ang aking mahal. Gusto kong lumaban at umasa, pero ngayon bakit pa ako mabubuhay? Mas mabuti naman si Linares kaysa kay... Maaari ako magpakasal kahit sino man, nung nabubuhay pa si Crisostomo. Pero ngayon, kumbento o sementeryo lamang ang nababagay sa akin. Patawarin mo ako, anak. Gusto ko lang naman ang mabuting kinabukasan para sa iyo. Kung mahal niyo ako, huwag niyo na akong hayaang magdusa. Patay na siya at gusto ko na ring mamatay o magmadre. Huwag kang magmadre. Hindi mo alam ang buhay sa kumbento. Maghanap ka ng iba. Mahalin mo siya. Basta lang huwag ka magkumbento. Kumbento o kamatayan! Diyos ko, bakit mo ako pinaparusahan? Anak ko, magmamadre, ayaw kitang mamatay. Gantihan po sana kayo ng Diyos sa inyong kabutihan. Uuwi po muna ako para makita ang aking ina at kapatid. Hindi ka pang masyadong magaling. At malayo ang iyong bayan. Pasensya na po, ngunit kailangan kong makita ang aking ina. Babalik po ako dito kasama ang aking kapatid. Sa San Diego, dinatnan ni Basilio ang kanilang bahay na sira-sira at walang tao. Pinuntahan niya ang bahay ng alperes
Inang! Crispy! Nasaan kayo? Inang! Crispy! Nasaan kayo? Inang! Crispy! Nasaan kayo? Baka sa bayan pa rin. Tumakbo si Sisa nang makita ang mga bantay. Ang babaeng baliw! Ang ilaw! Laban mo na yan! Tara, hanapin natin! Inang! Inang! Ako po, si Basilio! Hinabol siya ni Basilio kahit natamaan ng bato sa daan. Buti na lang buhay ka. Ayun ang baliw! Parilin mo! Nawala ng malay si Basilio. At nang magkamalay ay nakita ang inang wala ng buhay. Umiyak niyang niyakap ang bangkay ni Sisa. Inang! Inang, gumising ka! Huwag mo kong iwan! Inang! Inang, gumising ka! Huwag mo kong iwan! Inang! Sino ang babae yan? Ang ating ina! Mamamatay na rin ako. Sinagin mo na lang ang mga bangkay. Kung walang darating, pagkain mo ang gintong ibinawan ko. At gamitin mo yun para pag mag-aaral. Kayo makakakita ng bukang liwayway. Huwag niyong kalimutan batiin ang mga nasawi sa dilim ng gabi.